And hello again everyone, it's me DJ again. And here I will share to you anong ginagawa ko sa hapon. So right now is nagpe-prepare ako sa pag-alis papuntang Maydolong. Pupuntahan ko kasi yung kaibigan ko para sa isang fellowship. And I have arrived at my destinations. So ito nga pala yung bahay ni Nico, yung isa kong kaibigan and classmate. And right now is pinupuntahan ko siya at sasabihan ko sa aming gagawin. And that's Nico. Yeah, lalabas niya parang dyan. Sabi daw niya magprepare din siya sa pag-alis, kaya ito nag video ako sa kanyang bahay. And we're off. Papunta na kami sa aming venue, isang bahay ng aming isang nanay sa church. Nung kasi kami nag-fellowship. Ayan. And we're here. And pagpunta namin is di nagtagal pumunta rin yung iba naming mga youth. And after that is picture muna kami for documentation, and then we started with a fellowship. Kaya before namin start ng aming fellowship is we had an opening prayer. Nag-pray muna kami, and then we asked God to lead us sa aming fellowship. So ang aming lesson for that day was overcoming rejection, na ang aking objective na sabihin sa kanila that rejection is a trick of the enemy, to demonstrate that God accepts them unconditionally. That rejection is a feeling that you are inferior to other people, na malaman nila kung ano bang rejection. And then yung 3 keys to overcome rejection, that is na yung una is to understand that love is our biggest need. And yung pangalawa is to renounce the rejection talaga. And then yun, i-share ko sa kanila yung mga bagay na nagkakos ng rejection, mga signs or expression ng isang rejection. And then I occasionally share some Bible verse along the way, like Ephesians 1:13-14, that shows how God blesses us and wants the best for us. And siyempre yung pangatlo is that releasing forgiveness. Yan ang mga sinabi ko sa kanila, and that everything matters talaga pag nating sa fellowship, that we should be dependent on God, hindi sa ating mga sarili, and we should surrender it to Him. So yan, medyo natagalan yung aming pag-uusap dyan, kasi nga gusto ko talaga may matutunan sila, and then mai apply nila sa kanilang buhay yung mga word of God na na-share ko that day. And then inimphasize ko talaga that Jesus Christ loves them, na para in case na magkaroon sila ng anxieties or depression, is that hindi nila kimkimin yung depression na yan, kasi nga may mga members dyan na may problema sa bahay, yung iba naman is problema sa academics, ayaw makiusap sa mga kapamilya or kaibigan. Buti nga lang nag-open siya sa amin, especially sa akin minsan. Kung tapos na yung fellowship is malapit siya at sasabihin niya ako na, kuya, may ako ganyan, problema doon, is medyo masakit sa aking kalooban, and then I comfort him with the word of God, mga Bible verses. So before ko i-end ang fellowship, sinigang mga prayer request, and then I close in prayer na. So after that is pupunta kami ni Nico, sinama ko si Nico, and then bumili muna kami naman ni Nico, nag one sharing about reflection namin sa fellowship na yun. Kaya sabi daw niya bumili kami ng snacks para hindi daw
masyado boring kasi nagutom na. And then pumunta kami sa plaza, doon kami nag-usap. And yan, so nag-share si Nico about that day, yung nangyari. And then yung kanyang application sa buhay, shinare niya sa akin kung anong gagawin niya. And I want to praise God na lang sa lahat sa anong ginawa. So that's it for this video. See you later.